Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 14, talata 1 hanggang 13. Sinalakay ni Jonathan ang mga Filisteo. Isang araw, sinabi ni Jonathan sa binata na tagapagdala ng kanyang armas, "Halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteo." Pero hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Si Saul naman noon ay nasa ilalim ng punong pomegranata sa Migron na nasa labas ng Gibea at kasama ang 600 niyang tauhan sa di kalayuan. Naroon din ang paring si Ahiya na nakasuot ng espesyal na damit ng pari. Si Ahiya ay anak ni Ahitub na kapatid ni Ikabod. Si Ahitub ay anak ni Phinehas na anak naman ni Eli, na pari na naglingkod noon sa Shiloh. Walang nakakaalam na umalis si Jonathan. May bangin sa magkabilang gilid ng dinadaanan ni Jonathan papunta sa kampo ng mga Filisteo. Ang isa'y tinatawag na Bozez at ang isa'y tinatawag na Zene. Ang isa'y nasa gawing hilaga at nakaharap sa Mikmash at ang isa'y nasa gawing timog at nakaharap sa Gibea. Sinabi ni Jonathan sa pagdala niya ng armas, "Puntahan natin ang kampo ng mga taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon, dahil walang makakapigil kung luluubin niyang magtagumpay tayo. Kahit marami o kakaunti tayo." Sinabi ng tagapagdala niya ng armas, "Gawin niyo po ang anumang isipin ninyo. Kasama niyo ako kahit ano ang mangyari." Sinabi ni Jonathan, "Tayo na. Pupuntahan natin sila at mapapakita tayo sa kanila. Kung sasabihin nilang sila ang lalapit sa atin para makipaglaban, hindi na tayo aakyat pa sa kanila. Hihintayin na lang natin sila. Pero kung sasabihin nilang tayo ang lumapit, aakyat tayo dahil iyon ang tanda na ipapatalo sila sa atin ng Panginoon." Nang magpakita silang dalawa roon sa mga Filisteo, sumigaw ang mga Filisteo, "Tingnan ninyo ang mga Hebreo, naglalabasan na sila mula sa pinagtataguan nila." At sinigawan nila sina Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas, "Lumapit kayo rito nang maturuan namin kayo ng leksyon." Sinabi ni Jonathan sa tagapagpadala niya ng armas, "Halika, sumunod ka sa akin dahil tutulungan tayo ng Panginoon na talunin sila ng Israel." Kaya gumapang si Jonathan paakyat. Kasunod ang tagapagdala niya ng armas. Pinatay ni Jonathan ang mga Filisteo at ganoon din ang ginawa ng tagapagdala niya ng armas. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Samuel, Kabanata 14, versikulo 14 hanggang 26. 20 ang napatay nila sa pagsalakay na yaon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Nasindak ang mga Filisteo, maging ang mga lansangan, maging ang mga nasa kampo. Nayanig ang lupa at wala silang malamang gawin. Ang digmaan sa Bet-aven. Nakita ng mga kawal ni Saul sa Gabaa ang pagkakagulo ng mga Filisteo. Sinabi ni Saul sa kanyang mga kasama, "Tignan nga ninyo kung sino ang wala sa atin." Tinignan nila at natuklasan nilang wala si Jonathan at ang tagadala nito ng sandata. At sinabi ni Saul kay Ahiyas, "Dalhin mo rito ang ephod." Si Ahiyas nga ang may dala ng ephod noon. Samantalang kinakausap ni Saul ang saserdote. Palubha naman ng palubha ang kaguluhan ng mga Filisteo. Kaya sinabi ni Saul sa saserdote, "Huwag mo nang ituloy ang pagsasapalaran." At sinalakay ni Saul at ng kanyang mga tauhan ang mga Filisteo na dinatnan nilang nagkakagulo. Sila ay nagtatagaan. Ang mga Hebreo namang kasama ng mga Filisteo ay pumanig na sa mga Israelita. Pati yaong mga Israelitang nagtatago sa kabundukan ng Ephraim ay sumama na rin sa pagtugis sa mga Filisteo.
Ang labanan ay umabot sa kabila pa ng Bet Aven, at ng araw na yaon, pinagtagumpayan ni Yahweh ang Israel. Ang sumpa ni Saul. Ang mga Israelita ay patang-pata na sa gutom, ngunit walang mangahas kumain, sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw, hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Dumating sila sa isang kagubatan na sagana ng pulot. Pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot, ngunit hindi nila ito sinaling dahil sa utos. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 14, versikulo 27 hanggang 39, at ang sabi, pero hindi narinig ni Jonathan na pinanumpa ng kanyang ama ang mga tao, kaya isinawsaw niya ang dulo ng isang patpat sa pulot at kinain ito. Pagkakain niya, bumuti ang pakiramdam niya. Nakita siya ng isa sa mga tauhan at sinabi sa kanya, pinanumpa ng inyong ama ang buong hukbo na huwag kumain ngayong araw na ito, kaya hinang-hina na kami. Sinabi ni Jonathan, hindi tama ang ginagawa niya sa bayan natin. Tingnan mo kung paano bumuti ang pakiramdam ko at nang tumikim ako ng kaunting pulot. Ano pa kaya kung pinayagan silang kumain ng mga masamsam natin sa ating mga kalaban, siguro mas marami pa tayong napatay ng mga Pilisteo. Nang araw na iyon, matapos talunin ng mga Israelita ang mga Pilisteo mula sa Mikmash hanggang sa Ayalon, napagod at nagutom sila ng husto. Kaya nagmamadali silang humuli ng mga tupa at baka na kanilang nasamsam at doon mismo ay kinatay nila ang mga ito at kinain ng hindi inalisan ng dugo. May nagsabi kay Saul, tingnan nyo, nagkakasala sa Panginoon ang mga tauhan ninyo dahil kumain sila ng karning may dugo pa. Sinabi ni Saul, isang malaking pagtataksil ito, humanap kayo ng isang malaking bato at pagulungin ninyo rito. At puntahan nyo ang mga tauhan ko at sabihan silang dalhin dito ang mga baka at tupa. Dito nila katayin at kainin ang mga ito. Sabihin ninyo rin sa kanila na huwag silang magkasala sa Panginoon dahil sa pagkain ng karning may dugo pa. Kaya ng gabing iyon, dinala ng mga tauhan ni Saul ang kanilang mga baka at tupa sa kanya at doon kinatay. Gumawa naman si Saul ng altar para sa Panginoon. Ito ang unang altar na ginawa niya. Sinabi ni Saul, sasalakayin natin ngayong gabi ang mga Pilisteo at tatalunin natin sila hanggang sa umaga. Sasamsamin natin ang mga ari-arian nila at papatahin silang lahat. Wala tayong ititirang buhay. Sumagot ang mga tao, gawin niyo po kung ano sa tingin ninyo ang mabuti. Pero sinabi ng pari, tanungin muna natin ang Diyos tungkol sa bagay na ito. Kaya nagtanong si Saul sa Diyos, sasalakayin po ba namin ang mga Pilisteo? Ipapatalo niyo ba sila sa amin? Pero hindi sumagot ang Diyos ng araw na iyon. Kaya sinabi ni Saul sa mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel, magtipon kayong lahat dito. Kailangang malaman natin ang nagawa nating kasalanan sa araw na ito. Isinusumpa ko sa ngalan ng buhay na Panginoon na nagligtas sa mga Israelita, mamamatay ang nagkasala kahit na siya ay ang anak kong si Jonathan. Pero wala ni isa mang nagsalita sa mga Israelita. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel, chapter 14, verse 40 to 52. Nang magkagayoy, sinabi niya sa buong Israel, lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan, ng aking anak, ay lalagay sa kabilang dako. At sinabi ng bayan kay Saul, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ituro mo ang matuwid, at si Jonathan at si Saul ay napili. Ngunit ang bayan ay nakatanan. At sinabi ni Saul, pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak, at si Jonathan ay napili. Na magkagayoy, sinabi ni Saul kay Jonathan, saysayin mo sa aking kung ano ang iyong ginawa. At isinaysay ni Jonathan sa kanya at sinabi, tunay na ako'y lumasan ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay, at narito ako'y marapat mamatay. At sinabi ni Saul, gawing gawa ng Diyos at lalo na sapagkat ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. At sinabi ng bayan kay Saul,
Mamamatay ba si Jonathan na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? Malayo nawa, buhay ang Panginoon, hindi malalaglag ang isang buhok ng kanyang ulo sa lupa, sapagkat siya'y gumawa na kasama ng Diyos sa araw na ito. Sa gayoy, iniligtas ng bayan si Jonathan na anupat siya'y hindi namatay. Nang magkagayoy, umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo, at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumaka siya laban sa lahat niyang mga kaaway sa bawat dako, laban sa Moab at laban sa mga anak ni Ammon at laban sa Edom at laban sa mga hari sa Soba at laban sa mga Filisteo at saan man siya'y pumihit at kanyang binabagabag sila. At kanyang ginawang may katapangan at sinakta ng mga Amaleseta at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan at si Isui at si Melchishua. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak na babae ay ito. Ang pangalan ng panganay ay Merab at ang pangalan ng bata ay Michal. At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam na anak ni Ahimaas at ang pangalan ng kanyang kapitan na hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. At si Cis ay ama ni Saul at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abriel. At nagkaroon ng mahigpit sa pagkababaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul, at sa tuwing nakakita si Saul ng sinumang makapangyarihang lalaki o sinumang matapang na lalaki ay kanyang pinagsasama. This is the word of God. Amen.